Ang Bulacan ay isang pook sa Pilipinas na kung saan ito ay kilala bilang Land of Heroes dahil sa mga tanyag na personalidad na nagmula rito na nag-ambag sa kasaysayan ng bansa. Pinagmamalaki rin ng mga Bulakenyo ang kanilang kasanayan sa paggawa ng mga crafts at patuloy na pag-aalaga sa mga makasaysayang lugar. Gayon din, narito kami upang supuin ang kagandahan at kabukod-tangian ng isa sa mga espesipikong lugar sa Bulacan, ang Malolos. Ako nga po pala si Jazel. Ako po si Ashanti. At ako naman po si Judelyn. Halina't ating tuklasin ang mga makasaysayang pook sa bayan ng Malolos, Bulacan, kung saan ito ay nagtataglay ng mga kwento at alaala ng nakaraan. Tunghayan natin kung ano nga ba ang identidad na nakabalot sa bayan na ito. Una sa aming pinuntahan ay isang historical site sa bayan ng Malolos. Ito ay Immaculate Conception Parish Cathedral and Minor Basilica o mas kilala bilang Malolos Cathedral. Ito ay tinaguri ang presidency of the First Republic of the Philippines noong September 15, 1898 hanggang March 29, 1899 sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. At sa kasaysayan nga ay sinunog ito ng mga sundalong Pilipino upang makatakas sa mga mananakop noong panahon ng mga Amerikano hanggang sa mga simento at bato na lamang ang natira. Kung kaya naman, nang natapos na ang digmaan ay muli itong itinayo bilang simbahan para magkaroon ng kapayapaan sa bayan ng Malolos. So ngayon, nandito kami sa loob ng Katedral ng Malolos at kung makikita nyo, sobrang daming santo ang nakapaligid sa amin ngayon. Dahil ito ay parang naging isang exhibit na kung saan ang bawat isang santo na narito ay nagre-representa ng isang barangay. Sa halimbawa, itong santo na ito ay tinatawag na Panginoong Hesus na muling nabuhay at ito ay patron ng sitio Sabitan. Makikita na ang mga mamamayan ng Bulacan ay relihiyoso dahil sa kanilang matibay na pananampalataya at aktibong pakikilahok sa mga relihiyosong seremonya at gawain. Sumunod ay dumako kami sa isa pang historical site sa bayan ng Malolos, ang Baroswain Church na tinaguri ang Cradle of Democracy in the East. Dito ginanap ang tatlo sa mahalagang pagtitipon sa bansang Pilipinas. Ang pagpupulong ng unang Kongreso ng Pilipinas noong September 15, 1898, ang pagbabalangkas ng konstitusyon ng Malolos mula September 29, 1898 hanggang Enero 21, 1899, at ang pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899. Talaga namang mapapatunayan na ang simbahang ito ay sumisimbolo sa ating pagkakaisa sa pagkamit ng kalayaan at kapayapaan. Sa lumang 10 piso at sa kasalukuyang 200 piso na perang papel ay makikita ang simbahan ng Baroswain. Ito ay pagkilala na rin sa kultura at makasaysayang halaga ng naturang lugar. Tila ang simbahan na ito ay patuloy na pinangangalagaan ang kultura ng mga taga-Malolos kung saan ang mga tao ay deboto ng Kristyanismo, isang relihiyon na siyang mayroong malaking kahalagahan sa kanilang identidad. Ngayon ay bubutol akong bumili ng espaso. Pagkatapos ng aming mahabang paglalakbay, kami ngayon ay kakain sa patok na meriendahan dito sa Malolos, Bulacan. At ito nga ay tinatawag nilang Sitang since 1970s. Kami ngayon ay umorder ng kanilang mga pagkain. Meron kami ditong lugaw tokwat baboy, tinuguan, palitaw, biko at sumang yakap. Kaya naman, tikman natin ang pinagmamalaki ng Malolos, Bulacan. Ang baboy. Tara na dito sa Bulacan, guys. Punta na kayo dito. Buksan lang natin to, guys.
Sa kabila ng samut-saring mga bilihin na makikita sa Sitang's Eatery, ito'y dinadayo rin ng iba't ibang news network kagaya na lang ng CNN, GMA News TV at Umagang Kay Ganda, at marami pang iba. Kaya naman ay kilalanin natin ang isang miyembro ng pamilyang nagmamay-ari ng meriendahan at alamin kung ano nga ba ang dahilan ng pagkapatok nito sa masa hindi lamang sa mga taga-Malolos kundi na rin sa mga kapwa nating Pilipino. Ako si Robert Joseph Villegas. Apo na ako ng Sitang. So may isa lang po kami yung katanungan para sa inyo. Ano po yung naging inspirasyon niyo po para ipagpatuloy yung kinagisnan pong negosyo na ito? Actually, ito talaga yung source of income ng buong family. Yung mula doon sa lola ko, hanggang sa mga anak, hanggang sa apo. Yun, ito pa rin talaga yung pinaka-source of income ng buong pamilya. Kaya hanggat, kumbaga parang kasama na ito dun sa everyday na ginagawa talaga namin. Kaya di pwede mahintay. Parang gano'n. Yun. Para sa inyo po, ano po may aambag nito sa kultura ng mga Balik kasi, kumbaga, traditional pa rin yung lahat ng namin, produkto. Bale, from giniling na bigas, kung paano niluluto ito ni Lola dati. Ganun pa rin hanggang ngayon. Kaya, yung legacy yung pinasa pa nung lola, napasa, hanggang sa ngayon, kumbaga, yung generation yun, natitikman pa rin yung traditional na pagluluto pa rin. Yun yung legacy na iwanan ni Lola. Tunay nga namang masasabi natin na hindi lamang masarap sa panlasa ang kanilang mga hinahain, bagkus ay bubusugin rin tayo nito ng mga nakabalot na kwento ng kung paano ito nagsimula at patuloy na tinatangkilik ng mga tao. Sa gitna ng makulay at makasaysayang lungsod ng Malolos, Bulacan, matatagpuan din ang isang uri ng sining na tinatawag na puni. Gayunpaman, ito ay nanganganib ng tuluyang mawala dahil sa patuloy na pagbabago ng ating panahon. Ngunit, may mga taong patuloy pa rin na nagpapahalaga at naglalaan ng suporta sa sining na ito upang ito ay hindi mawala kundi patuloy na maging bahagi ng pamana para sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman, tuklasan natin ngayon ang nakatagong kwento ng sining na ito. Papunta po kami ngayon sa 5th Floor Tourism Office para ma-interview po si Miss Marichelle, ang isa pong puni artist sa Malolos, Bulacan. Ako si Marichelle Santos Bernardo, taga Bulacan. Ako ay isang puni leaf holding art artist. Puni ay isang Tagalog term dito sa Bulacan. Ibig sabihin ay to beautify and to decorate. Kasi nung araw, wala naman na mga events place. So nung araw, sasabihin na matatanda sa mga kalalakihan, magtabas na kayo ng mga dahon ng sasa or buko. Tapos ibabakod na yun sa paligid. Sasabihin na matatanda, punihin nyo na yan. So yun yun. Kaya dun lumabas yung puni. So may 3 kategorya ang puni. So yung una, ito ay twice of yesteryears. So, laruan namin ito ng araw. Pangalawa, ito ay food container. Pangatlo, mas kilala siya traditionally sa palaspas. Kasi pag may mga ritual, mga religious activities, ginagamit natin yun. Ito ay isa sa mga naging kultura ng mga Bulakenyo. Alam mo yung dito mo nakikita kung gaano nagkakaisa yung mga tao. Yung kultura ng mga Bulakenyo. So, pakita mo sa mga handaan, paano nagtutulungan, pagka may mga religious gathering, kung ano yung mga paghahandang ginagawa nila. Kumbaga doon nakikilala mas lalong nagkakaroon ng bonding yung, kumbaga parang bayanihan ang mga Bulakenyos sa pamamagitan ng mga yung arts na puni. Kailangan namin mahalin ang sining na ito kasi ito yung pagkakakilanlan namin bilang mga Bulakenyo kasi dito pinapakita yung mga kultura namin, kung ano yung mga ninuno namin ng araw. Diba napakagandang tingnan na hindi namamatay yung ganitong mga uri ng sining at sana tulungan nila kami. Ngayong nasilayan natin ang kagandahan ng pagkakakilanlan, kasaysayan, kultura at kinagisnan ng mga taga Malolos, Bulacan, tunay nga na makikita natin ang kanilang identidad mula sa unang lugar hanggang sa pinakahuli naming pinuntahan.
Dito ay natuklasan namin ang kanilang pagiging malikhain, tradisyonal, may puso ng pagmamana at higit sa lahat ay ang pagiging relihiyoso. Dito na lamang at hanggang sa muli.